Ito na yung lumang fuel filter. So napakadumi na niya compared natin dun sa bago, 'di ba? Layo ng difference. So maganda talaga magpalit tayo ng fuel filter pag kailangan na. Ngayon gagawin ko is magre-replace ako ng fuel filter nito kasi 38K odo na siya and hindi ko alam kung napalitan na to before. And then nag-check ako sa user's manual kung meron tayong makita regarding fuel filter replacement. So ito lang nakita ko. Unstable engine operation occurs intermittently. So sabi diyan, if the fuel pump filter is clogged, so yun daw yung nangyayari. Unstable engine operation will occur intermittently while riding. So pwedeng parang humahagok o parang kinakapos sa gasolina. Ganun siguro kasi barado na or clogged na nga yung fuel filter. Bali nagtanong din ako sa mga mekaniko sa kasa and ang recommendation nila is every 20K odo or every 2 years, whichever comes first. Bago magpalit ng fuel filter. O kaya siguro pag na-encounter mo na yung ganun nga, yung parang humahagok or nabibitin sa gas, try mo nang palitan yung fuel filter, baka yun lang. So, may tatanggalin lang tayo na 4 na Phillips screw dito sa cover na to. And then, iaangat mo lang naman yung bandang likod niya, tsaka mo iuurong papuntang likod. And next, eto naman, meron tayong tatlong 10mm na bolt. So, gamit ka lang ng T-wrench or socket wrench kung ano meron ka. And then, tusukin mo lang ng flat screw itong clip na to para mahiwalay siya. At pwede na natin iangat yung U-box kasama yung upuan. Ayan. Next, lilinisin naman natin yung area malapit sa fuel pump para pag inangat na natin yung fuel pump hindi siya pasukan ng mga dumi. And then pwede rin natin tanggalin itong rubber na pangsalo ng mga tumapon na gas pag nagpaparefill tayo. Yan, para mas malinis natin yung area na yun. And next, iaangat natin itong plastic na lock. So gumamit ako ng flat screw sa magkabilang gilid kasi nahirapan ako ng daliri lang gamit. Tapos pag naiangat mo na yon, hindi mo agad siya mahihila. So gagamitan mo pa ulit ng flat screw sa gilid para sungkitin siya. Sungkitin mo siya palabas, saka mo hihilain yung hose. So balik ganito ginawa ko, sinungkit ko muna palabas. Saka ako tinutulak palabas yung hose. Tapos, ganun din sa kabila. Susungkitin mo rin palabas at itulak mo yung hose. Next naman yung sa electrical cable niya. So, press mo lang sa gitna, saka mo hilain. Press mo lang. Yan. Tapos hilain mo siya. And then, tabi na lang natin sila para hindi sagabal. Next, tanggalin natin yung 4 na 10mm na nut. And then, angat lang natin yung mga parang lock or holder. Yan, na bakal. Tapos, meron siyang label naman na up yung nakasulat para hindi tayo magkamali ng lagay. And ayun, pwede na natin dahan-dahang iangat yung fuel pump assembly. So, pag naangat mo na siya konti, susungkitin mo lang yung fuel filter kasi sumasabit siya. And then, pag nailabas mo na konti yung fuel pump filter, ayun, para ka nalang naglalaro na iiwas-iwas mo na lang siya. Tip ko lang pala, gawin nyo to kapag konti na lang yung gas. Tulad sa akin, 1 bar na lang to. Para konting gas lang yung tumulo-tulo. So yan, pwede na natin tanggalin yung lumang fuel filter para mapalitan na natin ng bago. So ito yung bago. So para matanggal mo yung luma, meron lang siyang mga plastic na lock na iuurong mo lang pa ganun. Tapos saka mo iti-twist. So dahan-dahan lang din kasi plastic nga to, baka maputol. Make sure matanggal mo rin yung O-ring na luma. Ito. Tapos takpan mo lang ng basahan yung tangke para hindi siya pasukan ng kahit anong dumi. So, eto na yung lumang fuel filter na sobrang dumi. Tsaka, tinabi ko yung bago for comparison. Bali, same concept lang siya nung air filter, no? Na kapag madumi na or barado na, hindi na siya nagpa-function ng mabuti. Kaya dapat palitan na natin. And bali, sinabay ko na rin pala yung pagpalit ng mga O-ring para minsan ang baklas na lang. And magkano lang din naman yan. Tapos, meron din yung naiwan dito sa bunganga nung tangke. So nag-expand na siya kaya dapat palitan na natin. So ito na yung kapalit.
Bali, ang orientation pala nitong O-ring na to, yung parte na may kanal, eto, ayan, di ba parang may kanal siya. Siya yung sa ilalim. And eto naman yung sa ibabaw. Yan. Yan, ganito dapat siya. Eto. And then ito naman yung isa pang O-ring. So yung nasa left side yung bago, nasa right side yung luma. So pansin mo na yung nasa right side na luma is expanded na siya. Eto. Kaya dapat mapalitan na rin. Bali, pwedeng ibalik mo lang din sa pinagkuhanan mo kanina. Yan, sa bunganga ng tangke. Basta mailapat mo lang siya mabuti. Or dito talaga sa dapat niyang lalagyan dito. So same lang siya nung paglagay nung unang O-ring. Pero nasa bandang baba nga lang siya. Tapos yung posisyon ng bagong fuel filter dapat ganito. Naka-align siya dun sa plastic. At hindi dapat ganitong posisyon. Kasi pag ganito naman, hindi mo siya may papasok dun sa tangke. So sa pagpasok naman, ganun lang din siya. Iiwas-iwas mo lang din. Ang sumasabit lang naman dyan yung fuel filter. So ayusin mo na lang siya. Make sure na wag mo kalimutan i-press down yung lock. And ang next step natin is i-on off natin yung ignition switch ng 3 times para mag-circulate muna yung gas dun sa bagong fuel filter. On na natin, maririnig nyo yung fuel pump. Okay, so wag mo muna siya papaanda rin ha. I-off muna natin ulit. Then i-turn on ulit. Tapos i-off natin ulit. And third time na pag-on, pwede mo na paanda rin. So, yun lang guys. Napakadali lang, di ba? Basic maintenance lang para mas lalo pang humaba ang buhay ng ating motor at iwas aberya sa daan. Lalo na pag kailangan natin gamitin yung motor. Ready siya palagi. So, yun lang guys. Paalam. Bye-bye.